What is going on mga cutie pies? Joe Moto here. Ngayong araw, bibisa natin ang bagong Giorno. Last upload, nagpalit tayo ng gulong. Yung dating Duro tires, naka-Michelin City Grip tires na. Pang malakas ang gulong, syempre. Ibang parts, all stock pa. Sisimplihan lang natin yung itsura niya. Kaya tara, umpisahan na natin. Siguro unahin natin sa decals. Kasi nakaschedule ako ngayong araw. Sa mga nagtataka bakit nakasampa, di ko na lang motoret. 30 minutes lang naman ang biyahe. Problema kasi, wala pang papel to. Bago pa kasi to. Tsaka wala pang plaka. Grabe, sobrang liblib nito. First time ko dumaan sa lugar na to. Tapos parang pa yung daan. Oh! Para sa gagawin nating decals dito sa Giorno, simple lang naman, hindi nating OOA yan. Lalagyan natin ng linya sa part na to. O siguro malit na Japanese na pangalan lang dito. Tapos, unting linya lang dito. Sobrang simple lang. Dito sa part na to medyo mahihirapan. Isang layer dito, cut, pangalawa dito, cut, tapos itong lubog na to. Okay lang as long as hindi lilitaw yung puti niya. Dahil unang Japanese modern classic bike ko, syempre naisip ko ito na yung moment para gawin ko tong sticker na to. Mala GDM, pero sa motor. Tong sticker na to galing sa Initial D. Ito yung Fujiwara Tofu Shop. Sa Toyota 86 galing ang decal na to. Glossy black sticker dito sa baba. Then, ginawa natin ang lining. Then, naglagay tayo ng space para yung logo ng Giorno yun doon pa rin. And then, yung iconic logo. Actually, dami pa natin gagawin eh. Hindi bagay yung upuan sa pagka-block ng decal. Ito ang dito ng build natin dito sa Giorno. Yung maglalagay tayo ng mga accessories at siguro babaklasin natin yung harap niya para makabit natin yung aux light. Isa-isayin natin lahat ng accessories na ilalagay natin para dito kay Bilog. Siyempre, ang ating mini driving light. Naiwan kung paano pa natin kakabit kasi wala pa tayong bang na bracket. Anyway, malaman natin mamaya. So, ito yung exact aux light na ginamit ko dun sa PCX natin. Hindi na ako nagbago kasi gamay ko na to. Gusto ko yung buga ng ilaw nito tsaka gusto ko yung laki niya. Walang presyo, pero nakuha natin to sa Sekmoto Supply Caloocan for 4,500. Tada, yung itsura niya. Medyo may mga punit-punit lang kasi tinesting to dun sa shop kung nagano yung mga ilaw. Ito yung mismong ating mini driving light. Ganyan lang po siya kaliit pero maganda bugan ito eh. And dalawa siya, syempre. Then itong ating mga bracket na ayaw magpakuha. Itong ating switch na ilalagay sa ilalim ng side mirror. Tapos ito ang mga tornilyo, mga rubber, mga wirings. Dami nito, ayoko munang buksan. Side mirror na nakuha natin for 1,000 pesos. Pero pagpunta kayo doon, may discount eh. Yung nakaganda na shop na yun eh. So, ito siya. Ito yung itsura niya. Teka. Tignan natin itong isa. Round mirror na may screen sa likod. Ang cool, di ba? Pag nilagay natin siya, ganyan itsura niya. Medyo maiksi nga lang yung step. Pero anyway, papalag na to. Yan, may iba't ibang klaseng tornilyo tayo. Universal tong mirror na to eh. Yeah, horn, syempre hindi makawala sa isang upgrade ng scooter yan. At may kinuha rin tayong harness. Kasi yung busina ng Giorno eh, hindi ganun kalakasan. So, lagyan natin ito. Itong harness na to may kasama ng relay. By the way, bumili ako ng improvised bracket para sa MDL. Actually, hindi ko pa alam kung paano natin ilalapag yung MDL. Malaman natin kapag binuksan na natin yung motor.
Then, itong rubber grip na black. Kapalitan natin yung brown grip. Tapos, bumili rin ako ito. Malaman nyo mamaya kung bakit. Itong pagkabit ng aux light, hindi ako masyadong biyasa sa part na to. So, kailangan ko mag-call a friend. Kaya naman, meron tayong cute na pumunta dito sa garahe. At kasama natin si Alvin. Siyang isa sa mga tutulong sa atin. At ang kanyang crew. Yan, syempre. So, apat tayong magbubuo para lang sa mini driving. Bin, may problema ako dito sa, Giorno eh. Kasi itong bracket niya, improvise lang to eh. Hindi ko alam kung paano ilalatag yan. Naglalap ako nilalagay mounting. Pag-mounting yan. Wala eh. Hindi ko pa maisip. Ang tagal ko nang tinititigan. Tapos nandito yung battery. Yung battery location. Yung mga fuse dyan din ba? Parang din, no? Ay pala. Yung mga clip dyan, parang PCX, mga kunat. Mahirap tong part na to sa ilalim. Clip niya. Rest lang din sa PCX. Ay, gago. Bale. Ano yung pumipigil? Ito, ang tornilyo. Ito yung nabutol ko kanina. Kakaiba. Komplikado naman tong part na to. Hype na yan. Oo. So yun, pagkatapos tawagin ng ilang santo, nabaklas natin itong part na to. Ito yung tsura ng harapan niya. Itong busina mahirap, no? Pag dalawa. Palagay mo. Dito yung isa, kasyo isa dito. Hindi ko sa ano sa taas. Baka bumangga sa pairings eh. Hanapan ko ng mounting yung bracket. Guys, wala tayong choice. Yung L na bracket kanina. Gagawin nating straight. Tapos kailangan nating magbutas dito sa part na to. Actually, ito yung lagay ng battery. Diyan siya ilalagay. Pero kaganda doon, nakauwang yung lagay ng battery. So may space pa dito. Maganda-ganda yun kasi makakapaglagay tayo ng tornilyo. So magiging straight siya. Ayan. Tapos dito natin ilalagay yung aux light. Hindi ba tatama sa ano yan? Tapalodo? Hindi. Yung mga ganito, cover. Bakit? Madalas yan ninanakaw nila eh. Oo. Sa mga parking, no? Oo. Isang ano. Pero itong, tingnan mo matigas. Subukan mo buksan. Matigas, no? Ay, hindi. Kaya pa rin. Yung mga siraulo, saglit lang din yan, no? Di ba nanakawan? Naganap ka online. Palalaman mo yung binili mo sa'yo rin pala. Ganyan. Mas okay. Nagbabibrate? Hindi. May harang siya. Kanan lang. Ito yung harness ng sec. Di ba kaya ng malaking space yung harness? May space para magkakaloob. Sisiksik na lang, no? Pwede. Kaya na lang. Pero kung ganito kataas, pwede hanggang dito to eh. So, yung isa kanina, ito yung nilagay natin. Ito yung lagay ng stock rin, no? Okay. Tapos nilagay na namin lahat, tapos sinukat yung pairings. Malit na clearance lang, so liliko lang natin yung bracket ng bahagya. Napupush naman siya eh, kaya okay lang. Kasi itong isa, since meron tayong bracket ng MDL, may butas siya dito. So, lalaki natin yung butas, tapos lalagyan natin ng sa iba. So, ayun. Pero ito naman yung play niya, sa ilalim naman yan eh, no? Tapos babaon pa to kasi malaki din yung baon nito. Okay. Kung yung clearance natin kanina hanggang dito, aangat pa yan siya. pa yan. Lalabas yung oscars. Tutulak, no? Tutulak. Tutulak. Uy, mukha kang journey. Ang wiring harness na to, ito yung para sa busina. Sa bawat isang busina, mayroong ground, mayroong positive. So, ganun din sa kabila.
Itong wiring harness na itong dalawa. Ito kinoconnecta dun sa stock trigger wire nung busina. So dalawa to sila. Pwede yan kahit magkabaliktad ano sa kapit. Mayroon tayong relay kasi magdodo tayo ng power mula sa battery. Lagi yan, dapat may fuse lagi after ng battery. So ito complete set talaga ito ng wiring harness ng busina. Ayan pala. Ayan, medyo lumaki. Naikot pala yan. Hindi ko pa siya pinipilis kasi hindi naman ito siya pwedeng nakaibabaw. Oo, pasukan ng pagtubig. So ito yung papalit natin. Gagawin natin black yung throttle rubber. Brown pa kasi siya ng una eh. Gagawin natin black and white lahat. Hindi tayo natagal ng ganito ah. Gulat. Tulad ako. Ako yun. Yun. Headlight yan? Sige. Ayan lo. Okay. Ang taas, Bin. Itong bracket na to, dito natin ilalagay yung navi natin. So dito kakapit yung bilay natin. At ito yung mismong bilay. Pag bibiyahe tayo, ito yung mismong navigation natin. Medyo maluwag lang eh. Siguro kakapalan ko na lang ito, maghanap ako ng rubber. Medyo nahirapan kasi kami sa harapan maglagay ng mga accessories, busina, yung MDL, mga harness. Kasi ang compact ng harapan ng Giorno eh. Wala masyadong space. So ginawa na lang natin ng paraan. Kahit pa paano may mga sulok-sulok naman. So testing natin. Alas 10 na ng gabi. May naglalakad pa na pusi. By the way guys, ganito po ang buga ng stock headlight niya. Medyo mahina actually. Well, gano'n naman talaga kapag stock yung mga scooter. Low beam, high beam. So kung bubuksan natin ang MDL, actually unang bubukas yung high eh. So yellow yung high. Then low, ganito po. High and low. Then high. Grabe. Kita ata pati mga manananggal sa mga kable. Low, high and low, then high. Then kung titignan nyo siya sa harap, ganyan ang itsura niya. Sobrang liwanag eh. Ayan, ganyan. Guys, ito ang day 3 ng ating build para sa Giorno. Ngayong araw, magkapintura tayo. Hindi naman lahat, mga ilang parts lang. Andito tayo ngayon sa may LSF, dito sa may General Trias. Itong mga silver tsaka chrome part, papa-block natin. Siguro 1, 2, 3, 4, 5, bali 5. At si Kuya Lloyd ang bahala sa atin. Ayan, no? Actually guys, dito sa may LSF, dito ako nagpaparepaint ng mga bangs ng motor. Pag natutumba ng misis, saka pag may mga scratches yung mga kotse, dito ako dinadala. Saka pala, ipapablock ko pa pala itong upuan. Yung rubber grip, nagawa na nating block eh. So, upuan na lang. Kaso, ayon kay Kuya Lloyd, may problema tayo sa pagpapapintura ng mga parts. Ano yung Kuya Lloyd? Ito okay lang, no? Oo, kasi painted siya. Oo. Pag yung chrome na parts, tapos ipipaint mo, medyo hindi ganito. Ito yung mga ganito? Yan, yan yun. Actually, liliyahin yan. Oo. Pero hindi kasi tibay na nakapaint na dati. Ah, okay. Lalagyan man natin ng primer yan para tumibay. Ah, ng ilalim ni Bilog. 1-0. 1-0 na. Ito matte black. Ito sana piano. Yan, mag-gloss o piano. Oo. Ilang araw na natin dinadissect si Kaluwa. Kaluwa tuloy. Bilog pala. Sorry na bilog. So ito yung medyo mahirap na part eh. Para matanggal mo yung chrome dyan sa taillight niya. Okay, kailangan mong baklasin ng buo to. Pa-repaint dito, kunyari ganito. Gano'ng katagal yun? Matagal na 3 days. 3 days? Pag nakakalas. Excited na ako kung anong kakalabasan kapag nakablock tong mga to. Huwag yung babaklas eh guys. Sikat kayo sa mga clip kasi malulutong yung mga clip nitong mga fairings eh. Handle it here. Oo, handle with care to. Bakit ganun kayo ulit? Saglit lang sa'yo, no? Kami, harapan lang. Kalahating araw. Yun? May mga push pin siya eh. Nakakaiba. Tingnan natin. Titipan ko lang. Sa bagay, hindi lulupang sa itim to eh. Mayroon siyang background na silver. Sa top coat ko naman eh, wala kang makaka... Oh, sige. So, ito lahat yung mga nabaklas. Pa-repaint natin. 1, 2, 3, 4, 5. Tatlong araw daw to. Baka balikan na lang natin. Malaman natin resulta pagtaas ng 3 araw. Naman guys, magpapalit tayo ng stock seat ng Giorno. Hindi naman totally palit. Itong cover lang. And brown yung stock seat ng Giorno. Then may stitching dito. Itong mga gantong klaseng upuan yung may stitching. Kung magpapa-upholstery kayo,
make sure na may plastic pa sa loob. Kasi itong mga ganito, pinapasukan to ng tubig. Ayan yan. Kaya yung iba naman, tulad nitong stock ng Giorno, may plastic to eh. Ayan, makikita nyo. May mga plastic pa yan sa loob eh. Para kahit pa paano, kapag nag-car wash kayo, pag naglinis kayo ng motor, eh hindi papasok sa foam nyo. Madaling makasira yun. Subukan natin ipa-block to, o kaya naman kung anong makita natin yung kuwan dun. Yan oh! Tropa. Sandpaper style. Grabe makapit. Pero yung likod, ganyan pa rin, no? Sandpaper din. Yes, boss. Okay. So, parang stitching design lang gagawin. Ganda nito. Okay. So, malaman natin kung anong kakalabasan kapag naging black na yung brown seat. Pero walang tabas. Ano lang, seat cover lang. Mga cutie pies, pagkatapos ng isang linggong hindi pa nanahimik, eh natapos din tayo. Dude, grabe. Hindi ko yan na-expect na ganito kakalabasan ito. Okay, recap tayo sa mga ginawa natin dito sa Giorno. Ito ang Tokwa concept. Day 1, naglagay tayo ng decals. As you can see, stock kulay nito, pearl fadeless white. So yan, Fujiwara Top Shop logo dito sa baba na may lining. Sinabayan natin dito sa may Giorno. May mga iba kasi na tinatanggal tong emblem na to. Tayo, ikikip natin yan para andun pa rin yung pangalan niya. Tapos, pinablock natin all the way sa baba. So, ganito yung kinalabasan. Ayan, hanggang dyan. Tapos black hanggang dito sa baba. Ayan. Tapos ito pala, in-extend ko hanggang dito. Para sumabay yung lining niya simula likod hanggang sa harapan. Dito sa harap, hindi na tayo naglagay ng stickers. So you can see, malinis siya. Itong concept na to matagal ko nang nakita sa Instagram. Aaminin ko, isa to sa mga dahilan kung bakit napakuha ko ng Giorno. Bakit hindi? Classic na Japanese scooter. So yung iconic na E86 sa Initial D, ipapasok sa itsura niya, sa karakter niya. Day 2, eto na. Nagsalpak na tayo ng mga accessories. Ang mirror, may screen sa likod. Nakuha natin to sa may SEC Moto Supply. Medyo maiksi yung stem, tsaka makapal. I think mga quad lock, hindi papalag dito. Tapos may SEC logo sa baba. Dahil wala tayong salpakan ng cellphone holder para sa navigation dito sa Giorno. Sa PCX ko kasi may lagay ng cellphone yun eh. Dito mahirap lagyan kasi wala tayong yung parang handlebar. May cover tayo. Ang ginawa ko, naglagay ako nito. Para saan to? Meron akong beeline dito sa mga big bike ko. Ito yung navigation ko. Ito nililipat-lipat ko lang. So, tanggalin mo lang to. Actually, ito yung bracket niya. Baka hindi ko natanggalin. Iwan ko lang muna dyan. De-demonstrate ko kung ano magiging itsura. So, kapag kinabit natin to, at ilalagay natin dito, yan. Kaya yung magiging itsura niya. Ang linis tignan, di ba? Kaya sa ulitin ko, navigation to ah. Ito yung parang magiging Google Map ko. Di ba? Pumaga yung side mirror tsaka to. Tsaka itsura ng motor. Rubber! Nagpalit tayo from brown, naging black na siya. Itong rubber na to, original throttle rubber to ng Honda Beat. Genuine part to, galing Honda. Then sa kaliwa, ganun din, side mirror. Pero dito sa baba, kung makikita nyo, meron tayong switch para sa mini driving light. At ganito ang naging setup ng ilaw natin. Actually, medyo tago siya, sinadya namin para maging slick tignan. Yan, ganyan lang po ang play niya. Hindi naman natama. Kahit matagtag, hindi tatama yan. So, hindi po yan tatama. Muntikan lang. Kapag mag-play na yung suspension, ito naman yung maglalaro. Hindi yung part na yun. So, wala tayong magiging problema yan. Tsaka intact yung pagkakalagay natin ng bracket. Then yung busina, PIA-horn yung nilagay natin. Yung isang busina, inilagay natin dito. Yung isang busina natin. Ito lang, isang buong araw namin tinira para lang maalagay namin sa maayos na pwesto yung ilaw tsaka busina. Busina tayo. Grabe. Ulitin ko, mini driving light. Nakuha natin sa SEC Moto Supply. Punta lang kayo doon. Marami naman kayong choices. At para sa day 3, ang last day, ito na. Yung dating chrome at silver, pinalitan natin ng black. So, nagpa-dechrome tayo. Ang ginamit kong kulay dito ay glossy black, parang piano black. Hindi na ako nagpa-carbon kasi ang team ko sa Giorno, itong si Bilog, ay maging black and white dahil nga Tokwa concept to, Initial D. Kasi itong badge niya, yung ibang ginagawa, ito lang, pinapa-black nila to, pinapa-carbon nila to. Pero tayo, itong si Kuya Lloyd ng LSF, yung tumira dito sa pintura natin, ginawa niya, tinipan niya, then pinatungan niya ng top coat. Kaya ang ganda na naging resulta, ang ganda ng texture. For the tail end, itong taillight na may chrome sa paligid, pinadichrome natin, ginawa natin glossy black katulad ng nasa harapan. Mas bumagay tignan at hindi lang yan. Yung grab rail na dating silver, ay matte black na siya.
Ito hindi ko pinag-glossy black to kasi hinahawakan ko baka mag-iwan ng fingerprint. So ito kahit naka-matte black siya, itawakan mo siya, hindi mag-iiwan niya, malinis yan. Yung dating brown na leather, pinapalitan natin ng sandpaper texture. Tapos yung stitching ng stock, pinagaya ko pa rin pero this time white naman siya. Yan. So sandpaper then white stitching. Bumagay yung upuan at stitching sa body color ni Bilog. Yun nga lang, wala ng Honda logo dito sa likod. So guys, kung gusto nyo magpa-repaint ng motor, kotse, hindi kayo magpa-powder coat ng mags nyo dito sa General Trias Cavite, i-message nyo lang sila, ilalagay ko dito sa baba yung Facebook page nila. Yung mga kotse ko, yung mga motor, kapag nababangasan ni Missy, sa kanya ko pinapatira. Wala akong masabi, ang ganda ng pagkakagawa niya. So ito po ang ating Tokwa concept, part 1. Hindi ko alam kung kailan pa masusundan tong build natin dito sa Giorno. Siya pala, nakuha na natin yung papers niya. Itong Giorno, nabili ko to ng Feb 15. And dumating to 2 days ago. March 15 ngayon, so yun, halos ng buwan. At ang pinakahuli, syempre, hindi natin makakalimutan, ritual to. Eh, syempre, sticker natin. Dito ko na lang siguro ilalagay. Yun! Yeah mga cutie pies, ito po ang ating Tokwa build para dito sa Giorno natin. Let me know your thoughts kung ano masabi nyo sa pinagagawa natin. Kaya mga cutie pies, kung nakatulong ang video na to, kindly leave a like at kung mahilig kayo sa mga ganitong content, huwag kayo mag-alala dahil nasa tamang channel kayo. So make sure to press that subscribe button dyan sa baba, please. Next content, babiyahe tayo papuntang Pangasinan. Subukan natin i-break and ride tong si Bilog. Tsaka para malaman na rin natin kung kumusta ba ang pakiramdam kapag sabi nating mga 8 hours sa biyahe. Kinakabahan ako dito. Kaya mga cutie pies, see you po sa next content.